Good day mga kabomboms! Kung naalala nyo, gumawa ako ng video kung ano ba yung mga possible na dahilan kung bakit yung ating account ay on hold. And syempre, nangako ako sa inyo na tutulungan ko kayo para naman ma-retrieve nyo yung account nyo. So today, ang tutorial natin, paano ba mag-submit ng ticket kung yung account mo ay on hold. So let's start na. Tap na natin dito yung help center. And pwede rin kayong pumunta sa website ng GCash. Pero ako dito na mismo sa may app nila. And here, pwede natin i-tap dito yung chat with GG. Huwag na tayo magbasa ng iba pang articles. Tap na agad natin yan. And habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. And here, hihintayin lang natin si GG na matapos sa kanyang tinatype. By the way, AI to, kaya magsasubmit na lang tayo ng ticket. And here, pwede naman natin ilagay dito yung ating problem. So, my account is on hold. Ayan. So, makikita nyo dito yung suggestions. Ito, piliin lang natin to. And kung gagana na to sa inyo, kahit di na kayo mag-submit ng ticket. And here, meron silang ibibigay na form sa atin. Sasagutan nyo lang. Ilalagay nyo lang dito yung pangalan ng naka-register dun sa inyong GCash account. Then, ilalagay nyo dito yung registered mobile number nyo saka yung email na naka-register dun sa account nyo. Then, after natin ma-fill out yung form, ang gagawin natin is itatap na natin yung send button. And hihintayin lang natin yan. Mag-automatically back to chat yan. And here, mababasa natin the details you provided do not match what we have on file. Can we try again? And kung sure naman kayo na tama yung nilagay nyong email sa details, pwede kayo mag-try again. Pero in my case, ang gagawin ko is mag-a-ask na ako for live agent. So, tap natin i-ask something else para mapunta tayo dun sa may submission ng ticket. Kung nakapagpasa na kayo ng ticket before, pwede nyo naman i-check yung status ng ticket nyo basta alam nyo yung ticket number nyo or yung reference number. And dito nga, itatype natin dito sa may message box yung live agent. Para lalabas yung submit a ticket instead. And here, mababasa natin, if you want an agent to attend to your concern, you may submit a ticket by clicking and filling out this ticket form. Then after nga ng ating ticket submission, i-review nila yung ating request and within the next 24 hours, makaka-receive tayo ng reply from GCash. Pero depende pa rin yan. Halimbawa, natapat kayo sa holiday or madami silang nare-receive na ticket from different user. Tap na natin yung submit a ticket. Ito na yung mga kailangan natin sagutan. So, kailangan tama yung mga details na mailalagay nyo para naman mabuksan ulit natin yung ating account. So, dito, kailangan yung registered email yung ilalagay natin. Kung ano yung nilagay po natin doon sa ating account. And syempre, yung registered full name natin sa ating GCash account. And dito, kung saan country ba kayo. And most of us, nasa Philippines tayo of course. And dito naman, yung mobile number natin, input lang din natin dito. Yung naka-register din po doon sa ating mismong account. And concern category, dito meron dito mga pagpipilian, itap nyo lang yung arrow. And here, mababasa nyo dito yung account verification, cash in, cash out, GCash card, and madami pang problems na na-encounter ibang users. Pero piliin nyo lang yung pinakamakakapag-describe sa problem na na-encounter nyo. In my case, dahil yung aking account ay on hold, ito yung pipiliin ko. I can't log into my GCash app kasi pag on hold yung ating account, di nga din tayo makakapag-login sa ating account. So, select natin yan. And here, select which statement is most relevant to your case. So, pipili ulit tayo dito sa mga pagpipilian.
Tap natin yung arrow and the app is crashing upon opening or not opening at all. May MPIN is not working. So sa mga nagkakaproblema po sa MPIN, ayan, andito na rin po yan. Kung halimbawa, iba yung dahilan nyo kung bakit kayo magsasabit ng ticket, madami pa naman ditong pagpipilian. So yung sa atin, my account was put on hold due to a routine verification. Your account type, hanapin lang din natin dito. So, may arrow yung ating kailangang piliin. So, Filipino citizen 18 plus years old with Philippine SIM. And kung minor kayo, ito yung piliin nyo, 7 to 17 years old, GCash overseas, foreign national with a Philippine SIM. So, under tayo ng Filipino citizen 18 plus years old with Philippine SIM. So, depende yan kung ano yung pinakamakapag-describe sa inyo. Anyway, so ito isi-select ko. Birth date nyo, ilagay nyo dito sa birthplace kung saan kayo pinanganak. And hindi ko na isa-isahin sa inyo. Alam ko naman na alam nyo yan. Pero kung hindi nyo alam, huwag kayong mahihiyang iwan yan sa ating comment section at sasagutin namin para sa inyo, okay? Stop nyo na lang yung video para naman makita nyo na mas mabagal, okay? Or kung gusto nyong picturean. So, ayan, source of income nakalagay din dyan. Kailangan din natin sagutan yan. Ayan. So, medyo madami-dami naman to. Pero, okay lang yan kasi kailangan talaga nila ma-verify na sa atin yung account. Alright, so bago ko i-submit lahat ng mga kailangan dito, i-explain ko lang din sa inyo na kailangan natin ng valid ID. Dito sa may proof of billing, ang mga example natin dyan, rental SOA, utility bills, credit card bills, association dues, bank with relationship, selfie photo, copy of signature, and selfie holding your valid ID which clearly shows the details. And syempre yung pinaka-importante yung screenshot ng ating phone settings na nagpapakita na ito ay ating mobile number. So yung settings ng ating cellphone, screenshot nyo, dapat nakikita yung mobile number na gusto nyo i-retrieve. Okay? And dito sa may box, maglalagay lang tayo ng additional information. And pwede nyo na din i-copy yung akin. Alright, so ito lang ilalagay ko dahil meron naman tayo mga attachments na isisend sa kanila. And magsisend din ako ng photo na nakalagay na your account is on hold. Dito para ma-send na natin sa kanila yung documents natin, tap lang natin tong add file or drop files here. And syempre, itong screenshot of phone settings showing the mobile number. Ayan, makikita nyo, currently uploading pa lang yung aking documents. Now, pwede na natin i-submit. Tap na natin i-submit. Medyo mahigpit na si GCash at marami ng documents na hiningi sa atin. Pero mas mainam yan para naman siguradong protected yung ating account. And dahil successful na yung ating pagsubmit ng ticket, maghihintay na lang tayo ng response kay GCash. And please, monitor nyo yung email nyo dahil magbibigay sila ng sagot. Karaniwan 24 hours to 48 hours. Kung meron kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa ating comment section. Thank you for watching and stay blessed.